Narito na po ang pinakabagong ulat tungkol sa Bagyong Wilma na kasalukuyan nating minomonitor. Ang sentro ng Bagyong Wilma ay naglandfall na sa Casaugoran Bay. Kasalukuyan itong may lakas ng hangin na umaabot sa 45 km per hour. Na may mga bugso na umaabot naman sa 55 km per hour. Ang bagyo ay kumikilos pakanluran sa bilis na 15 km per hour. Base sa kasalukuyang track, inaasahang tatawid ang bagyo sa ating kalupaan mula Casaugoran Bay patungong Balanghiga, Eastern Samar, at patuloy na lalakbay sa mga lugar ng Tacloban, Cebu, Negros Oriental, at Negros Occidental bago tuluyang dumaan sa Palawan. Sa Rojas, Palawan, muli itong maglandfall at dadaanan ng halos buong bahagi ng Palawan. Dahil dito, nananatiling mataas ang alerto para sa lahat ng mga kababayan, lalo na sa mga lugar na tatahakin ng bagyo. Asahan ang paglala ng lakas ng hangin at malalakas sa pag-ulan habang papalapit ang bagyo sa inyong mga lugar. May nakataas tayong heavy rainfall warning para sa mga sumusunod na lugar na inaasahang makatatanggap ng 100 hanggang 200 mm na ulan: Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, at Southern Leyte. Sa mga lugar na ito, maghanda sa biglaang pag-apaw ng mga ilog, pagbaha sa mabababang lugar, at posibleng pagguho ng lupa. Para naman sa mga lugar na may inaasahang 50 hanggang 100 mm na ulan, kabilang ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, Camiguin, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Siquijor, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, at Camarines Sur, maging alerto rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa karagatan, nananatili ang babala sa mataas sa pag-alon sa seaboard ng Northern Luzon, Eastern Seaboard ng Central at Southern Luzon, pati na rin sa Eastern Seaboard ng Visayas. Asahan ang pag-alon na umaabot mula 2.5 hanggang 5 metro na maaaring maging mapanganib lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Para sa karagdagang impormasyon at updates, pakinig ang mga pahayag mula sa ating mga kasamahan na magbibigay ng mahalagang impormasyon ukol sa Bagyong Wilma. Mag-ingat po tayong lahat, mga kababayan. Panatilihin ang pagiging handa at alerto sa mga susunod na oras. Narito ang latest update natin sa tropical depression na si Wilma. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Dito po sa mga lalawigan na naka-highlight ng light blue. Sa southern portion ng Sorsogon, sa mainland Masbate kasama ang Ticao Island. Dito po sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, at Biliran, Leyte, sa southern Leyte. Wind signal number 1 din dito sa Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Island, sa Bohol, northern at central portion ng Negros Occidental. Wind signal number 1 din po ang nakataas dito sa may bandang northern and central portion ng Negros Oriental, sa Siquijor, dito sa eastern portion ng Iloilo, eastern portion ng Capiz, dito sa may bandang Guimaras. Wind signal number 1 din sa Dinagat Island, Surigao del Norte kasama ang Siargao at Bucas Grande Island, northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte at sa Camiguin. So pag pinag-usapan po natin ang wind signal, ito po ay patungkol sa lakas ng hangin na maaaring yung maranasan sa inyong lugar. So ang lakas ng hangin around 39 to 61 kilometers per hour. Maaaring ramdam na ito sa ilang lalawigan sa silangang bahagi ng Visayas, at sa mga susunod na in the span of 36 hours or less ay magsisimula na ring maramdaman dito sa central at saka western part ng Visayas at ilang bahagi nga ng Mindanao at ng Bicol region. So sa mga kababayan po natin, yung lakas ng hangin na karaniwang associated with wind signal number 1, karaniwan minimal to minor damages lamang ang naidudulot nito. Subalit, kailangang maging handa pa rin po tayo, hindi lamang dito sa lakas ng hangin na pwede nating maranasan sa mga lugar natin na may wind signal, kundi pati yung dalang pag-ulan. Samantala, dahil din sa umiral na amihan, may mga lugar din sa ilang bahagi ng ating bansa outside the areas with wind signal na pwedeng makaranas ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Ngayong araw, asahan ang mga pagbugso ng hangin sa ilang nakararaming bahagi ng Luzon at ng Visayas na walang wind signal. Bukas naman, nakararaming bahagi ng Luzon, ng Visayas at ng Zamboanga Peninsula. Sa darating naman na linggo, nakararaming bahagi pa rin ng Luzon, ng Visayas, Zamboanga Peninsula at Misamis Occidental. Yan po ay bunsod na umiral ng amihan or northeast monsoon na siya namang nagdadala ng bukod sa mga occasional na pagbugso ng hangin ay maalong karagatan sa mga ilang bahagi po ng Luzon at ng Visayas. Ito yung pinakikitang
posibleng pagkilos ng sentro. So, balit ang bagyong si Wilma, gaya ng mga iba pang bagyo, hindi lamang po tuldok sa mapa, no? Kaya pinakikita rin natin dito yung tinatawag nating area of probability. Ano po ba yung area of probability? Bukod dito sa center track, pinakikita rin po ng area of probability yung iba pang senaryo na maaaring mangyari sa pagkilos, pagtawid ng bagyo dito sa kalupaan ng ating bansa. So, para po ma-highlight natin yung mga lugar na nakapaloob sa area of probability, pakikita natin itong kulay pula, ito yung inasa natin pagkilos ng sentro. Yung area of probability, nagpapakita ng iba pang senaryo, yung sentro pala, maaaring kumilos more towards Eastern Samar or more towards Dinagat Island or Siargao Island. So, sino-sino ba or anong mga lalawigan yung dapat maging handa? Hindi lamang itong southern part ng Eastern Samar, kundi maging itong central part ng Eastern Samar, itong Dinagat Island, itong Siargao Island, at maging itong Leyte area. Dapat maging handa pala sa posibleng pagtawid or pagtama ng sentro ni Wilma. Ngayon, all throughout the forecast period, pinakikita natin, binanggit natin kung pagbabasihan po natin center track, after southern part ng Eastern Samar, then Leyte, then halos northern part ng Cebu, northern part ng Negros Island region, then Guimaras, then southern part ng Panay Island. And then itong parting ito ng Palawan. Pero dapat maging handa lahat po na nakapaloob. Maging itong Bohol, the rest of Cebu, the rest of the Negros Island region, the rest of the Panay Island, even portions of Masbate, and then this portion of Palawan, the entire Palawan area actually, dapat maging handa sa mga posibleng pagtawid ng sentro sa inyong lugar. Yan po ang purpose ng tinatawag nating area of probability. Muli po, papaalala natin, no, bukod sa bagyo, meron tayong umiiral na amihan. Kaya sa mga babayan po natin na wala dito sa, or hindi masasakupan ng mga pag-ulan na dulot ng bagyo, pero nandito po sa Ilagat, silangang, or central part of Luzon, asahan po ang pag-ulan na dulot naman ng amihan, northeast monsoon. Sa ngayon, nakataas po ang gale warning, ang babala para sa maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Ang mga karagatan sa paligid ng Northern Luzon, Eastern Seaboard ng Central at Southern Luzon, at Eastern Seaboard ng Visayas. Ito pong naka-highlight ng red, hanggat maaari huwag na pumalaot ang anumang uri ng sasakyang pandagat para makaiwas po sa maalon hanggang sa napakaalong karagatan na pwedeng makapagpatumba, lalong-lalo ng mga bangka at yung mga maliliit na sakyang pandagat. So dahil nga sa banta ng bagyo si Wilma, patuloy po tayong nagpapaalala, no? At kapag kasagsagan na po ng bagyo sa inyong lugar, hanggat maaari, manatili sa mga ligtas na lugar, sa loob ng bahay or designated evacuation centers, at wag nang pumalaot sa mga karagatan sa mga lugar na may wind signal para po sa inyong kaligtasan. So yan po muna ang latest